1 year ago today, I stood here before you, setting forth the plans that we have to improve our economy, bring jobs to our people, improve the ease of doing business, recalibrate our educational system to adapt to the new economy, lower and rationalize energy costs, boost agricultural production, enhance healthcare, and continue social programs for the poor and the vulnerable. Let me now report to the people and the successes that we can now lay claim to, and also to the challenges that we continue to face. Last year, we emphasized certain strong headwinds that were confronting us along with the rest of the world in our post-pandemic economic recovery. And the biggest problem that we encountered was inflation. Maraming kaganapan sa mundo ang nakapagpagulo sa maayos na takbo ng pandaigdigang merkado. Bukod sa digmaan sa Ukraine, naroon ang patuloy na epekto ng pandemya. Pinalala pa ito ng pagbabawas ng produksyon ng mga bansang pinagkukuhanan natin ng langis. Nang tumaas ang presyo nito, nagsumura na rin ang presyo ng iba't ibang bilihin, ang gasolina, ang kuryente at ang pagkain. Ramdam sa daigdigan, sa buong daigdig, pati na sa Pilipinas ang naging pagtaas ng mga presyo ng bilihin noong mga nakalipas na buwan. Sinuri nating mabuti ang sitwasyon sa tulong ng ating mga ekonomista. Nakapagbalangkas tayo ng mga polisiya na nagsisilbing pundasyon ng ating ekonomiya sa mga susunod na taon. Ito ay nakasaad sa ating medium-term fiscal framework na sinusuportahan ninyo sa Kongreso. Kasabay nito ang paglulunsad ng mga estratehiya na magpapalakas sa kakayahan ng ating mga kababayan at mga sektor ng ating ekonomiya. Nakakita po tayo ng magagandang resulta. Oh, timingo!